Simple CEO Series, The CEO Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN. Chapter 30. Tahimik na nakaupo sa likurang panig ng function room si Nazaron. He was still wearing his corporate suit. Galing sa opisina ay dumiretso na siya sa gawad parangal para sa bagong binhi ng sining. He would never miss it for the world. Bumuntong hininga siya at pinanood na isa-isa tinawag ang 10 kabilang sa top 10 emerging artists. He was excited and happy for his wife. Kaya kahit galing sa trabaho at namumungay na ang mga mata niya sa pagod ay dumalo pa rin siya. Kahit na walang kaalam-alam si Anemone na naroon siya para ipakita ang tahimik niyang pagsuporta rito. Kontento na siyang panoorin ito. Maraming tao sa loob ng function room, lalo na at napakalawak ng silid na yon. Works of invited artists were on display. Maayos nakalagay sa mga wooden stand at mataktikang inayos sa paraang makikita ng mga tao. There were at least 15 to 20 round tables for the guests and awardees. Ang totoo ay personal siyang inimbita dumalo ng punong tagapamahala ng event na yon. Si Senyor Crisologo, the old man, was a good friend of him. Ang matanda rin ang namumuno sa mga solidong samahan. Ang matingkad na sining, Senyor Crisologo, was very supportive and generous to genuine artists. Hindi niya sinasadyang makita ang mga event pass nang makasalo niya ito sa isang dinner meeting. I remember asking him casually about the event pass. Ang sabi ni Crisologo ay para yon sa mga baguhang pangalan na makakatanggap ng pagkilala para sa angking husay ng mga ito kahit nagsisimula pa lang. Nabanggit ng matanda ang mga pangalan ng nasa top 10 emerging artists. And he was sure that he mentioned Anemone's name. Muli niya itinoon ang atensyon sa harapan. Nasa 5 na ang nasa entablado na tinawag ng host. Nanap ng mga mata niya si Anemone. Nakaupo ito sa unahang mesa. Napakaganda nito sa suot na semi-formal evening dress na kulay krema. Her hair was tied back in loose band, leaving a few strands on either side of her lovely face. Nang tatawagin na ang huling pangalan sa listahan na nasisiguro niyang pangalan ng asawa, ay biglang may umakyat na babae sa stage at may ibinulong sa host. Then the two women glanced at Anemone's direction. He knew that something bad was going to happen. Hindi nga siya nagkamali dahil ibang pangalan ang binanggit ng host. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya. He clenched his fist to tie that his knuckles become pale white. Tinitigan niya ang asawa. Nakanganga ito at laglag ang balikat. Hinagod ito ni Mayeng sa likod na alam niyang assistant nito sa shop. He stood up and walked toward her. Hindi pa rin siya nito napansin. Yumuko si Anemone at tumayo. Sa hula niya ay uuwi na lang ito. Before she could even take a step, hinuli niya ang kamay nito at mainit na pinsil. Napasinghap si Anemone at napatingala sa kanya. Nazaron, gulat nitong sambit sa pangalan niya. He gazed down at her and touched her face softly. Stay here. Pagkasabi niyon ay umakyat na siya ng stage. Tahimik ang lahat ng mga tao. Lalo na nang hablutin niya ang papel mula sa host kung saan nakasulat ang pangalan ng 10 emerging artists. Nataranta ang host at sinubukang agawin ang papel pero matangkad siya. Nang pukulin niya ito ng masamang tingin ay para itong kuneho na bahag ang buntot. Your host here just made a mistake. I'm seeing the name Anemone at the 10th spot. He ignored the fact that his wife was not using
his last name. Bumaling siya sa host, care to explain? He spat ruthlessly. Natameme ang host, namutla ito at hindi malaman ang gagawin. Napag-utusan lang ho. For how much do you really have to sell? Your integrity? Sabi dito sa ating babasahin, integrity is not something you show others. It is how you behave behind their back. His spat, his eyes glittered dangerously. Napahugot siya ng malalim, napaghinga at bumaba. Parang tuod na nakatayo pa rin si Anemone at titig na titig sa kanya. God, she did not want her to experience this cruelty. This world was filled with this. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Anemone at ang matatalim na linya sa mukha niya kanina sa entablado, siya ay dagling naglaho nang ang asawa na ang kaharap niya. Are you okay? He asked her softly. Mahina itong tumango. Hatid na kita. Do you really want to be with the whore? Biglang hiyaw ng kung sino. Nakilala niya agad ito, si Poby. Her auntie was part of the screening process. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Maaaring huli na nakita ni Poby ang mga pangalan sa listahan at pinabura ang pangalan ni Anemone. Lumapit ito sa kanila ni Anemone. What is it with this whore that you like so much? Nangalit ang mga baga niya. Pinisin ni Anemone ang kamay niya para ipasabing umalis na lang sila. Pero hindi siya aalis nang walang salita. He looked into Poby's eyes. Before you call this woman whore, look at yourself in the mirror first. Her every words were without mercy. Anemone had suffered enough pain from him already. He vowed to protect her now at all costs. Sabi ni Alexandre Dumas, sometimes one has suffered enough to have the right to never say, I am too happy. Bang naglalakad palabas ng function room, patungong labi, ay hawak pa rin ng mahigpit ni Nazaron ang kamay niya. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pinagtanggol siya nito laban sa madayang sistema kanina at prinotektahan laban kay Poby. Ni hindi niya alam na naroon pala si Nazaron sa event. Hindi niya naman ito nakita. Ano ang ginagawa nito roon? Nagsalubong ang mga kilay niya. He shook her head and told himself to never overthinking. Baka nagkataon lang din na nasa parehong hotel si Nazaron na hindi naman nakakapagtaka dahil kilala ang hotel na puntahan ng mga mayamang nasa alto syudad. Pero bakit alam nito na nasa listahan siya? Lihim siyang napabuntong hininga. Akala niya ay magiging masaya ang event na yon. Isa yung pagkilala sa talento niya. Don't worry, I make sure the host and Poby will pay for what they did. Lahat ng kasabot nila sa pandadayang iyon ay pagbabayarin ko rin. Iim nitong sabi, nakataon lang ang mga mata sa unahan. Nangangalit ang panga. Galit na galit ito sa nangyari. Kung siya ay yung host, kanina ay pihadong uurong din ang dila niya nang lapitan ito ni Nazaron. Why the man oozed with savageness. His eyes were cold and sharp. His mouth twisting cruelly as he spoke. Ito ang klaseng taong alam mong hindi mo madadaya. Umiling siya. Huwag na, hayaan na natin. Letting this pass will be like letting a thief steal a person's property and get away with it unscathed. Hindi makatarungan yon, anito. Nakalabas na sila ng hotel pero ayaw pa rin itong bitawan ang kamay niya. Ayoko na ng gulo. Kaya hahayaan mo na lang sila, apak-apakan ka at hindi magbayad sa kasalanan nila sa'yo? Bakit? Pinagbayad ba kita sa mga kasalanan mo sa akin? Ekspresado niyang tanong dahil biglang pagkaalala ng mga ginawa nito sa kanya.
Si Nazaron ang dahilan kung bakit nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Nagbuga ito ng hangin at huminto sa paglalakad. I know, kaya nga tinuturuan kita ngayon kung paano lumaban at ipagtanggol ang sarili mo. Sabi ni Muhammad al-Faid, you look after yourself, you believe in God, and if people want to drag you down, you fight that, and you keep on fighting. I was dumb, I say, but you were dumber for staying even if I wasn't worth it. Tumaas baba ang dibdib ni Nazaron at malamlam na ang mga mata nang tumingin sa kanya. Dapat ay matagal mo na akong iniwan, Ane. You're so stupid for loving me all this year when I was nothing but a jerk. Should have laughed when you have the chance. Tumaas ang mga kilay niya. Ano bang sinasabi ng lalaking ito? Pwede pa rin naman kitang iwan ngayon. It's too late for that now because I have already fallen in love with you and I am not letting you go, Mrs. Alteri. Sabi ni Mahima Color, I am not letting you go. Not now, not ever, because all that you are is something my heart is craving for since forever. Hindi siya makahuma. Pakiramdam niya ay nayanig ang buo niyang pagkatao sa mga narinig niya. Nazaron held her hand as they continued to walk towards the parking lot. Tila may sariling utak ang mga mata niya na kusang bumaba sa mga daliri ng asawa, and her heart skipped beat when she saw him wearing the wedding ring. Bakit suot mo ang singsing na yan? Muli itong huminto at tumingin sa kanya. Because I am married. Then his face soft as he looked into her eyes intently. To you. Sabi dito sa ating babasahin, when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. Nag-iwas siya ng tingin at nahaplos ang leeg sa biglang panunuyo ng lalamunan. Gusto sana niyang sumimangot at tanungin kung bakit ngayon lang ito binigyang halaga ang pagiging mag-asawa nila. Nang muli siyang tumingala kay Nazaron, ay hindi niya napaghandaan ang walang babala nitong paghuli sa mukha niya. Kinubkob ng mga palad nito ang maliliit niya mukha. He angled his face and gave her passionate full-mouth kiss. He tongue teasing her lips, seeking for entrance, persuading her to open her mouth. Ayaw sana niya, pero dumulas ang isang kamay dito sa bewang niya at bahagyang pumisil sa bahaging iyon. Para siyang nakuryente, kaya napasinghat siya. Nazaron took the opportunity and he slid his dominating tongue in her mouth, tinkled her own, enticing her to kiss back. Nang kaunting-kaunti na lang ay malulusaw na ang depensa niya, ay bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos. Itinulak niya si Nazaron sa pangambang baka may makakita sa kanila. Why did you push me? Tanong nito. Dahil may tao. Luminga ito sa paligid, pero wala naman itong makita na isang bulto ng tao. Ano naman ngayon kung may tao? Baka makita nilang hinahalikan mo ko. She snapped at him, one corner of his mouth pulled up. And why should I care? I am just kissing my wife. What's wrong with that? Namaywang siya. Hindi alam ng mga tao na mag-asawa tayo. Ang sabi ni Senior Giuseppe ay hindi mo pwedeng, the hell with that. You are my wife. Natatarantang tinutup niya ang labi ni Nazaron para patahimikin ito. Shh! Tumingin siya sa paligid. Solo pa rin nila ang lugar. Pakiusap, Nazaron. Masaya ako ngayon sa ginagawa ko sa buhay ko. Sana pabayaan mo na lang ako. Matagal itong tumitig sa mga mata niya bago tumango. Hindi siya kumbinsido sa pag-ayon nito. Tingin niya ay may plano ito. Biglang tumunog ang phone niya. May message galing kay Mayeng. Mabilis siyang nag-reply. Si Nazaron, bakit nakasimangot ka riyan?
Sa ibang tao ang bilis mong mag-reply, napanganga siya. Halika na nga, ihatid na kita sa bahay mo. Presinta nito. Ang sabi ko, pabayaan mo na lang ako. Simulan mo na ngayon sa hindi paghatid sa akin. Bubuka pa sana nito ang bibig. Pero inunahan niya, huwag ka nang umalma. Naghihintay na ang taxi sa akin. Pinakausapan ko na kanina si Mayeng na i-book ako ng taxi. He held out her phone. Pinakita niya ang message na galing sa driver. Naghihintay na ito sa tapat ng entrance. Adios! Sabi dito sa ating babasahin, if you love something, let it go. If it's come back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. And it's not meant to be. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng storyang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong bidyong i-upload.